topic. Alright. Close our eyes and to the presence of the Lord. Holy Spirit, guide us and teach us to pray, Panginoon. Heavenly Father, Almighty God, Lord Jesus Christ, Panginoon, maraming salamat po ulit sa panibagong araw na ito, Ama, na muli niyo pong pinagkaloob sa amin. Lord, dalangin ko po na gabayan niyo pang magtuturo ngayon na si Ate Lynn and si Ate Angel po, naway ang umabas po sa kanilang bibig ay ang yung salita lang naman, ang yung salita lang, Panginoon, na nais niyo pong ipabatid sa amin. Panginoon, dalangin ko po na ang bawat internet ng bawat isa, Lord, ay talagang maayos, Panginoon. At papagsaluhan po namin ang iyong salita ng maayos po, Lord. Lord, busugin niyo po ang aming tenga, Panginoon, at Espiritu po ng iyong salita, Lord Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw na ito. At maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagkabay, Lord. Lord, linis niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Yung motibo po ng aming puso, Lord God, linisin niyo pa po ito. At i-reveal niyo po lahat, Panginoon, ng nakatago pa dito, Lord. Kaya na lamang po, Panginoon, ng pride, ng lust, Panginoon, ng idolatry, and greed, and be jealous, Panginoon. Lahat po, Panginoon, i-reveal niyo po ito sa amin, Ama, Lord, upang ma-repent at mahingi po namin ito ng tawad. Panginoon, dalangin ko din po sa bawat isa na bigyan niyo po ng katapangan, ng boldness po ang bawat isa, Panginoon, sa pagpapahayag po ng iyong banal na salita, Panginoon. At sa panalangin po ng bawat isa, Panginoon, na hinihiling po nila na confirmation, naway, Lord, kayo pong siyang sumagot, Panginoon, sa bawat isa. At naway malaman na din po ng bawat isa sa amin kung ano po yung pinagkalob niyo pong regalo, Panginoon, upang magapit na po namin, Panginoon, sa inyong kingdom, Panginoon. And dalangin ko din po, Panginoon, ang yung presence, Panginoon, kaya na pong siyang patuloy na manguna, Lord, and always humble us, Lord God. And nawa yung wisdom, yung knowledge na po yung may bago, Panginoon, sa live na to. At kaya na pong siyang mag-reach, Panginoon, ng mga taong wala pa rin po sa inyo, Lord God. At patuloy niyo pong kawaan pa, Panginoon, yung mga taong matigas, Panginoon, dahil sila din po yung Panginoon, isang naliligaw, Panginoon, na tupan niyo, Lord God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na kayo na po ang siyang patuloy na manguna at maging successful po itong gabing ito, Lord. And dinadalayan ko po ng bawat isa na patatagin niyo pa po sa pananampalataya. At tulungan niyo pa po ang bawat isa amin at i-plead your blood, Lord God, to fill fond of our lives, our family at loved ones, Panginoon. And ganoon din po sa aming mga houses, Panginoon, kaya na pong siyang humarang, Panginoon, ng mga atake ng kaaway. And no weapon shall prosper against us, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. And we cast you bind, Panginoon, Peter every altar of the enemy, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ. And lahat po ng papuri, Panginoon, pagsambaan at kaluwalhatian, kapangyarihan, kariyan, Lord Jesus Christ, ay lagi lamang sa inyo. Hanggang dito na naman po muli ang aking panalangin, Ama, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Panginoon sa Kristo, one and true living God. Amen and Amen. Amen po. Amen and amen. Praise God. Amen. Amen. So, ayan po, simula na tayo mga kapatid. Patuloy po tayo, malapit na tayong matapos sa Amos. Baka matapos na rin natin to para sa gabing ito. Amos 7 po tayo. Brother Joe, ano po ako, palagay na lang. Amos 7, 8, and 9. ASD po. Yan, wala si Brother Charles, wala mag-i-share screen. Oh, sister. Matatapos na rin siguro, sister, yan. Praise God. Pahinga muna si Brother Charles sa share screen, nagpaalam siya. Ayan. Start na po tayo mga kapatid. Mga balang, apoy, at panghulog. Ito ang ipinakita sa akin ng makapangyarihang Panginoon. Nakita kong nagtipon siya ng napakaraming balang. O yung ano nga po, no? Yung mga locust, mga kapatid. So sabi balang, po, sister. ha? Balang. Sorry. Balang. Balang, ayan, napakaraming balang. Nangyari ito matapos maibigay sa hari ang kanyang parte mula sa unang ani sa bukid. At nang magsisimula na ang pangalawang ani, nakita kong kinain ng mga balang ang lahat ng tanim at walang natira. So ito po, mga peste po ito sa pananim. So kinain daw po ang lahat, hindi po napakinabangan. Kaya sinabi ko, makapangyarihang Panginoon, nakikiusap po ako na patawarin nyo. Napatawarin nyo na ang mga lahi ni Jacob. Si Amos, Prophet Amos po yung nakikiusap sa Panginoon. Paano sila mabubuhay kung paparusahan nyo sila? Mahina po sila at walang kakayahan. So dito po, no, nagawang makiusap po ni Prophet Amos sa ating Panginoon. At heto po sa mga susunod na verse ay talagang magbabago ang isip ng Panginoon. At susunod po dito sa pakiusap
ni Prophet Amos. Sabi po dito, kaya nagbago ang isip ng Panginoon at kanyang sinabi, hindi na mangyayari ang nakita mo. So yung regarding po yun sa balang mga kapatid, di ba? Yung parang magiging plague na ipo-pour out. Pero sa mga susunod, pakinggan po natin, may ipinakita pa ang makapangyarihang Panginoon sa akin. Nakita kong naghahanda siya upang parusahan ang kanyang mga mamamayan sa pamamagitan ng apoy. Pinatuyo ng apoy ang pinanggagalingan ng tubig sa ilalim ng lupa at sinunog ang lahat ng nandun sa lupain ng Israel. So grabe po no, regarding po ito sa apoy, may ideya na po tayo no, dati pa lamang pala, plano na ng Panginoon itong about sa apoy. Dito pa lang po sa Israel. Pero in the second time, ay magbabago ang isip ng Panginoon dito. Pero, di ba, imagine, sabi dito, no, sa pamamagitan ng apoy, pinatuyo ng apoy ang pinanggagalingan ng tubig sa ilalim ng lupa. So, napakainit po siguro ng sigaw nun, no? Nai-imagine ko po yung init ngayon. Grabe. Ito na ba yun, Lord? Ito na ba yung init ngayon, yung singaw? Grabe, di ba? Sobrang init. So, sabi dito, no, at, Brother Jo? Natuyo yung tubig. Oo. So, sabi po dito, no, pinatuyo ng apoy ang pinanggagalingan ng tubig sa ilalim ng lupa at sinunog ang lahat ng nandun sa lupain ng Israel. Yun po yung pinakita. Pinakita dito sa na vision dito kay Prophet Amos. Kaya sinabi ko, makapangyarihang Panginoon. So for the second time po, ay nakiusap na naman po si Prophet Amos. Makapangyarihang Panginoon, nakikiusap po ako sa inyo na huwag niyong gawin iyan. Paano mabubuhay ang mga lahi ni Jacob kung gagawin niyo po iyan? Mahina po sila at walang kakayahan. Kaya nagbago ang isip ng makapangyarihang Panginoon. At sinabi niya, hindi na mangyayari ang nakita mo. So nagbago na naman po muli ang isip ng Panginoon, no? Wait lang mga kapatid, inom lang ako. So nandito na po tayo mga kapatid. Sa verse 7, sabi po dito, ito ang ipinakita sa akin ng makapangyarihang Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakatayo. So ito'y pangatlo po, no? Kasi kanina ang title po, no? Mga balang, apoy, at ito na po yung pangatlo, panghulog. So malalaman po natin kung ano ba tong panghulog na tinutukoy dito. Nakita ko ang Panginoon na nakatayo malapit sa pader at may hawak na panghulog na ginagamit para malaman kung tuwid ang pagkagawa ng pader. Tinanong ako ng Panginoon, Amos, ano ang nakikita mo? So, ito pong panghulog na ito, kung familiar po kayo sa construction site, ito po ay metal, diba? Tapos may pise. So, pagka yun ay ginanon, tama, para align, tuwid po yung pader. Doon po malalaman. So, nakita daw po na may hawak ang gano'n ng Panginoon. Diba? Malapit sa pader. Sinusukat niya ngayon. Naalala niyo po yung sa Daniel? Na natapik ni Sis Angel dun sa John, konektado po siya dun sa may sinful, yung adultery na kapag commit ng adultery na babae, nababatuhin ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo. So yung connected po dyan, yung kay Prophet Daniel. Dun sa Daniel 5, kung di ako nagkakamali, Sis Angel, no? Yung writings, handwriting sa wall, balikan natin yun. Sabi dito, wait lang, basahin ko lang muna ng buo, tas paliwanag natin. Sabi dito, tinanong po ni Prophet Amos ang Panginoon, tinanong si Prophet Amos ng Panginoon kung ano yung nakikita niya. Sumagot ako, panghulog po. Sinabi niya sa akin, batay sa aking panukat, hindi matuwid ang buhay ng mga mamamayan kong Israelita. Kaya ngayon, hindi ko na sila kaaawaan. So, sa pangatlong beses po, hindi na po kakaawaan. Yung pangalawa po, yung dalawa po na na tawag dito, na judgment, yung kanina sa mga balang, tapos sa apoy, 'di ba? Nagbago ang isip ng Panginoon. Pero sa pangatlo, na dito panukat na po, sinukat niya dun sa kanyang righteous standard, kung ito bang mga Israelitang ito ay makikita niyang matuwid dun sa kanyang pangsukat, 'di ba, sa righteous standard ng Panginoon. Pero ang sabi niya, diba, ang mga mamamayan ay hindi matuwid. Kaya nung sinukat niya, na, diba, pag sinukat yung panghulog, no, so ibig sabihin, hindi po nakatuwid yung pader. Yun yung nangyari. So, kung babalikan po natin mga kapatid, kung babalikan po natin yung sa Daniel, balikan natin mga kapatid.
Sa Daniel, wait lang. Asan bang page yun? Ayun. So, sabi po dito, no? Handwriting on the wall, chapter 5. Nandito po siya sa verse 24. English po ito mga kapatid ha. Paliwanag ko na lang sa Tagalog. Then from his presence, the hand was sent, and this writing was inscribed. And this is the writing that was inscribed. Ito daw po yung nasa wall. Di ba may kamay po doon na nagsulat sa wall? Sa panahon po ito ni King Belshazzar, sa anak po ito ni Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, dito sa Babylonia. So sabi po dito, no, dun sa naka-handwriting sa wall, and this is the writing that was inscribed, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Yan daw po yung nasa handwriting mga kapatid. At ito yung ibig sabihin po niyan. Ito po sabi dito, this is the interpretation of the matter. Yung Mene daw po, ang ibig sabihin, God has numbered the days of your kingdom and brought it to an end. Yun daw po yung Mene. 2 beses po. Yung pangatlong word is tekel. Ibig sabihin ng tekel, ito yung nababanggit dito na panukat. You have been weighed in the balances and found wanting. Sinukat pero nagkulang. Sinukat po ng Diyos pero nagkulang. Itong mga ginagawa ni King Belshazzar. 'Di ba? So sabi po dito, Peres, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Kasi sinukat siya ng Panginoon sa mga ginagawa niya, nakasamaan ni. At mga na disobedience sa Panginoon, 'di ba? Dito pa lang malalaman natin kung ano yung mga pinagagagawa niya. Dito pa lang sa unahan ng chapter 5. 'Di ba? Kung ang ama niya si Nebuchadnezzar ay na-restore kasi 'di ba siya ay nagbago, pero itong anak niya hindi. 'Di ba? Nagpatuloy sa kanyang mga ginagawa, 'di ba? Na kalapastanganan sa Panginoon. Kaya ito na yung judgment para sa kanya. At sabi nga dito, then Belshazzar gave the command, and Daniel was clothed with purple, a chain of gold was put around his neck, and a proclamation was made about him that he should be the third ruler in the kingdom. Pagpatuloy ko po tong verse 8. Sabi dito, no, batay sa aking panukat, hindi matuwid ang buhay ng mga mamamayan kong Israelita. Kaya ngayon, hindi ko na sila kakaawaan. So sa pangatlo po, hindi na po talaga nagbagong desisyon ng Panginoon. Buo ng desisyon niya na i-pour out na po ang judgment, ang wrath dito sa mga Israelita. So sabi po sa verse 9, gigibain ko ang mga sambahan ng lahi ni Isaac sa matataas na lugar. Wawasakin ko ang mga sanktuaryo ng mga Israelita. At gamit ang aking tabak, lalabanan ko ang sambahayan ni Haring Jeroboam. So sa mga previous chapter po, no, nabanggit dito sa chapter 3, yung nga po dito kay Jeroboam, no, yung mga altar of Bethel, yung mga pagan shrine, dun sila nagtayo ng mga Diyos-Diyusan, mga kapatid. So ito po, yung sabi ng Panginoon na wawasakin po niya yung mga sanctuary para sa mga Diyos-Diyusan. Diba? Na kung dati po kay Haring Jeroboam pa lang, panahon po ni tawag dito, yung unang Jeroboam, ganun din yung, diba, pinagpatuloy lang itong sinasabi dito ni Prophet Amos na Jeroboam sa panahon nga po ng anak to ni Joash. Yan, King of Israel. Diba? Nakasabayan po naman sa Judah naman na king si King Usha. So ito'y ibang Jeroboam, pero pinagpatuloy niya pa rin yung kasalanan nitong unang Jeroboam, mga kapatid. Diba? Sabi po dito, si Amos at si Amaziah. Sabi po dito, si Amaziah na pari sa Bethel ay nagpadala ng mensahe kay Haring Jeroboam ng Israel. Sinabi niya, may binabalak na masama si Amos laban sa iyo rito mismo sa Israel. Hindi na matiis ng mga tao ang kanyang mga sinasabi. So naghatid daw po ito, yung pari sa Bethel, si Amaziah, na naghatid kay Haring Jeroboam ng mensahe about nga po dito sa ginagawa ni Prophet Amos. Na yung kanyang mga, di ba, yung kanyang mga rinirelay na message, na mga warning signs po, no? Pero ito yung sasabihin po, no? Sinasabi niya, mamamatay si Jeroboam sa labanan. Tawag dito, pinahayag niya na mamamatay po si Jeroboam. At tiyak na bibihagi ng mga taga-Israel at dadalhin sa ibang bansa. Sinabi ni Amaziah kay Amos, ikaw na propeta, umalis ka rito at bumalik sa Juda.
Doon mo gawin ang iyong hanap buhay bilang propeta. So ito nga po yung binabanggit sa mga previous chapters na topic natin, na yung mga propeta, pinipigilan nila na magpahayag ng mensahe ng Diyos. Yan nga po, pati yung mga Nazirites, na pinipilit nila na uminom ng alak kahit yun ay pinagbabawal sa kanilang vow. So, di ba, kasalanan, kalapastanganan pa rin sa Panginoon ang ginagawa nila kasi nga ayaw po nila na magbago. Ayaw po nilang tumigil dun sa ginagawa nilang kasamaan. Ayaw po nilang matama yung buhay nila. Kaya ito, pinigilan, di ba? Sinabihan ni Amazaya, itong pari, sinabihan niya si Amos. Sabi dito, bumalik ka na lang. Bumalik ka na lang sa Judah. Tigil mo na yan. So sabi dito, huwag ka nang magpahayag ng mensahe ng Diyos dito sa Bethel. Sapagkat nandito ang templong sinasambahan ng hari, ang templo ng kanyang kaharian. Sumagot si Amos kay Amasaya, hindi ako propeta noon at hindi rin ako tagasunod ng isang propeta. Pastol ako ng tupa at nag-aalaga rin ng mga punong kahoy ng sikomoro. Diba nga po na topic natin na siya ay normal lang po, no? Normal lang po na pastol. Pero dahil po sa calling sa kanya ng Panginoon na maghatid ng mensahe dito nga po sa Juda at sa Israel, ay iniwan po niya, ayun no, iniwan po niya yung kanyang hanap buhay. At sinunod po ang Panginoon. So sabi po dito, verse 15, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon na iwan ko ang aking trabaho bilang pastol ng kawan at ipahayag ko ang kanyang mensahe sa inyo na mga taga-Israel na kanyang mamamayan. Verse 16, ngayon ikaw na nagbabawal sa akin na sabihin ang mensahe ng Diyos sa mga taga-Israel na lahi ni Isaac. Pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon laban sa iyo. Ang iyong asawa ay magiging babaeng bayaran sa lungsod at ang iyong mga anak ay mamamatay sa digmaan. Ang iyong lupain ay susukatin at paghahati-hatian ng iyong mga kaaway at mamamatay ka sa ibang bansa at tiyak na bibihagin ang mga taga-Israel at dadalhin sa ibang bansa. So maging po dito no sa pumigil sa kanya kay kay Amasaya ay meron ding judgment dahil nga po pinipigil niya no si Prophet Amos na ipahayag itong mga mensahe ng Panginoon, itong warning ng Panginoon dito sa mga taga-Israel no. So dito po ayan ang mga parusa sa kanya. Siya ay 'di ba yung kanyang asawa ay magiging bayarang babae at mamamatay yung mga anak niya sa digmaan. Tapos yung lahat pa ng mga ari-arian niya ay mapapasa kamay ng kaaway. Tapos nga po, di ba nga si Jeroboam kanina, ang sabi, di ba, siya ay mamamatay. Saan ba yun? Sa verse 11, si Jeroboam ay mamamatay sa labanan. So, nandun po yan sa 2 Kings, chapter 14 to 29, 14 verse 29. Sabi doon, he slept with his fathers, the kings of Israel, and Zechariah, his son, reigned the place. Ang same po yung ginawa nitong anak ni Jeroboam the second. Si Zechariah, ganun din po yung ginawa. Pinagpatuloy lang kung ano yung ginawa ng kanyang tatay na si Jeroboam the second, na pinagpatuloy lang din yung ginawa ng Jeroboam na nauna. So wala, same evil doing ang ginagawa ng mga tao, 'di ba? Ng mga tawag dito nila, 'di ba? So sabi po dito, natapos na po natin, pagpatuloy natin sa chapter 8. Sabi po dito, ayan, chapter 8 po tayo. Ang basket ng mga hinog na prutas. Ito ang ipinakita sa akin ng makapangyarihang Panginoon. Nakita ko ang isang basket na may mga hinog na prutas. Tinanong niya ako, Amos, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, isang basket po ng mga hinog na prutas. Sinabi sa akin ng Panginoon, dumating na ang katapusan ng mga mamamayan kong Israelita. Hindi ko na sila kaaawaan. So ito po yung ibig sabihin ng talinha, ay yung ibig sabihin po nung nung hinog na mga prutas na nasa isang basket. Hinog na ang galit ng Diyos. Hinog na ang ginagawa nilang kasamaan. Sagad na ang Diyos sa ginagawa nilang kalapastanganan. 'Di ba? Hinog na po. Kaya kailangan na pong talagang kalusin po yung ginagawa. Di ba itong mga Israelitang to, sabi ng Panginoon, no, hindi ko na sila kaaawaan. Kung nagbago ang desisyon ko 2 beses, dun kanina, sa balang at sa apoy,
Ngayon ay hindi na. Hindi na nila mapipigilan ang galit ng Diyos. So sabi po dito, verse 3, sa araw na iyon, ang masasayang awitan sa templo ay magiging iyakan dahil kakalat ang patay kahit saan. At wala nang maririnig na ingay. Ako, ang makapangyarihang Panginoon, ang nagsasabi nito. So ano po no, tawag dito? Ito pong dito kasi sa tawag dito sa Book of Amos, parehas, 'di ba? Parehas sa Judah, judgment sa Judah at judgment din sa Israel. Remember, ito yung north and south. Kung sa time po doon kay Jeremiah, ang alam ko kasi para lamang 'yun sa mga taga Judah, 'di ba? Sa Southern Kingdom. Pero kay Prophet Micah, ito naman po para sa Northern Kingdom. Pero dito kay Amos magkasama. So, lahat po ng meron doon na na-prophesy, 'di ba, kay Jeremiah at dito kay Micah at sa iba pa ng mga prophets nandito. So, ayan yung sinasabi ng Panginoon, hindi na mapipigilan yung galit niya, yung dating kasiyahan ng mga, 'di ba, ng mga mayayaman, talagang, 'di ba, marangya yung buhay nila, nagkakasiyahan sila palagi, talagang nagtatawanan, nagpa-party-party sila. Pero nung pinuraot na ng Panginoon yung kanyang galit, halos hindi mo na talaga sila makilala. Dating marangya ang pamumuhay na nakakain ng lahat ng gusto nila. 'Di ba, nung pinuraot ng Panginoon ng wrath, anong nangyari? Famine. Uhaw. Nagkalat ang mga patay sa lansangan. So sabi nga po dito, no? Verse 4, makinig kayo, kayong mga nanggigipit sa mga mahihirap at nagtatangkang lipulin sila. Sabi ninyo, kailan matatapos ang pista ng bagong buwan o ang araw ng pamamahinga para makapagbenta na tayo ng mga inaning butil? Inip na kayong mandaya sa pamamagitan ng pagbabawas ng timbang, pagtataas sa presyo at maling takalan. So ito nga po mga kapatid, no? Yung ginagawa po nila sa kanilang kapwa, ito opresyon, no? Sabik na nga silang magbenta ng ng pangdaraya, 'di ba? Yan, yung panggugulang nila sa kapwa, yung ginagawa nila sa kapwa nila ay siyang ginawang panukat ng Panginoon sa kanila. Kaya po nung sinukat sila ng Panginoon, nalaman, tinimbang sinukat na hindi pantay, hindi tuwid, 'di ba mga kapatid? Katulad nga po nung ginawa po doon kay King Belshazzar. Yung butil, hinaluan ng ipa para pag tinimbang, di ba, akala mo mabigat. Yung pala, puro ipa lang, mga tapon, hinalo doon sa mga butil upang makabili kayo ng taong dukha na ipagbibiling alipin dahil hindi siya makabayad ng kanyang utang. Kahit ang utang niya ay kasing halaga lamang ng isang pares ng sandalyas. No? Ano nga din yan, nabanggit din po yan sa mga previous chapter mga kapatid, na ganun daw pong halaga. Isang pares ng sandalyas yung halaga, pero itong mga tawag dito, itong mga magugulang na ito, na mga Israelita, na hindi lang nakabayad sa kanila ng ganung halaga, ipinagbibiling alipin na nila yung may utang sa kanila ng ganito. Diba grabe? So sabi po dito, kaya sumumpa ang Panginoon, ang Diyos na ipinagmamalaki ng mga lahi ni Jacob. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng kasamaan na ginawa ninyo. Dahil dito'y mayayanig ang lupa at ang lahat ng tao'y magluluksa. Ang buong lupain ay aangat katulad ng ilog Nilo. Magugulo ito at pagkatapos ay muling lulubog katulad ng ilog ng Ehipto. So sa mga tuwid, no, yung sinasabi po dito ay mayayanig ang lupa. Remember po sa Amos chapter 1 verse 1, may binanggit na earthquake. Diba sabi dito, itong 2 years before the earthquake, nag-warning po si Prophet Amos na may parating nga po na ganyan na judgment na earthquake ang Panginoon. Bukod pa po yan doon sa bukod pa po yan doon sa exile o yung pagsakop sa kanila nung Assyria. Diba? Tapos yung Assyria naman, diba, nasakop nga, na-captive na po yung mga Israelita doon. Di nasakop naman sila ng Babylonia. Di nakuha din po yung mga doon. Diba? Yung Babylonia naman po yung sumamsam. So, hiwalay pa po yun mga kapatid. Hiwalay pa po yung earthquake. Kumbaga, yung earthquake, yun ay warning, parang total warning ng Panginoon na hindi pa ba kayo magbabago? Heto na, niyayanig ko na yung lupa. Ano pa bang gusto nyo para kayo magbago? Hindi pa ba ninyo titigilan yung kasamaan nyo?
Diba? Kasi ito pong earthquake na ito tawag dito, nandun din po, sinabi din ni Zechariah sa chapter 14, verse 5, na, diba, habang nga po tumatakas daw yung mga tao dyan sa earthquake sa panahon ni King Uzziah. So, napakalakas po nito, no? Hindi lang po sa, sa northern part, pati din sa southern part po. Talagang ginanig po yung lupa. So sabi po dito, no, sa araw na iyon, sabi ng makapangyarihang Panginoon, palulubugin ko ang araw sa katanghaliang tapat, kaya didilim ang buong lupain kahit araw pa. Gagawin kong iyakan ng kasayahan sa inyong pista, at ang inyong pag-aawitan ay magiging panaghoy. Pagdadamitin ko kayo ng sako at uutusang magpakalbo upang ipakita ang inyong pagdadalamhati katulad ng mga magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak. Ngunit magiging mas masakit pa ang huling parusa. So, yung, 'di ba, yung dating kasayahan sa kanilang mga pinagdiriwang na pista ay ngayon iyakan. Talagang kahit po humingi sila ng tulong, wala pong tutulong sa kanila. Talagang gutom. Di ba na naman po natin yun, no? Natapik na natin yun dyan kay sa Book of Micah, di ba? And then sa Lamentations, natapik din po natin yan. So lahat ng mga binanggit doon, ito yung tinutukoy dito. Kasi dalawa to eh. Dalawang party, South and North po ito eh. Dalawang hari. So, tawag dito, talagang total devastation ang nangyari, naging desolation yung land, 'di ba? Para nga pong sabi nga po doon kung naaalala ko lang sa Lamentation na dati puno kasiyahan yung lansangan nila doon, no? Nung Jerusalem, no? Judah. Tapos ang nangyari, yung mga mababangis na hayop na lang yung nakakaano doon, 'di ba? Tapos naghandusayan na yung mga namatay na sa gutom, yung kanilang mga anak ay nagawa pa nilang iluto kasi nga wala na silang makain eh. Ang tagal pa naman nun nung famine, 'di ba? So sabi po dito, darating ang araw, sabi ng makapangyarihang Panginoon, na padadalhan ko ng taggutom ang inyong lupain. So ano pa po, no? Kung yun nga yung kay Jeremiah, sa ano po yun? Sa Judah and Jerusalem, 'di ba? Sa southern part. Yung sa northern part, na yan natin kay Prophet Micah na natapit natin, mga kapatid. Andito yun, no? Ganon din eh. Ganon din yung binigay ng Panginoon na sa kanila eh. Sa kanilang wickedness. Ayan, din eh. Talagang total devastation. Pinasamsam din sa kaaway. Ganon din. Famine, disaster. So yan, mga kapatid. Sa Samaria. Samaria and Jerusalem din pala, mga kapatid. Si Prophet Micah. Akala ko sa Samaria lang. Parehas pala siya, parang din dito kay Prophet Amos. Parehas na part. So sabi po dito, no, balik po tayo. Ay, ito, makinig po tayo dito, ha. May babanggitin po dito na famine, pero hindi sa pagkain. Sabi po dito. Ngunit hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig. Makinig po tayo, ha. Hindi daw po ito famine sa sa pagkain, ha. Kundi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Brother R, yung Israel kasi kung yun nga tawag dito, nahati po yan, no, north and south. Ito po, katulad dito, yung dito kay Amos, yung south part po is Judah, 'di ba, sis Nika? Tapos yung northern part, ito yung sinasabi dito na Israel. 'Di ba? Yan nga po yung natira na 10 tribes, 'di ba? Tapos, 'di ba, sis Nika, tama? Opo. Ang sumakop po sa northern part dito sa Israel ay Assyrians. Yes, Assyrians. Tapos, dito naman po sa Judah, alam ko Babylonians. Pero later on, ang Babylonians na-defeat din po yung Assyria. So, yung lahat ng mga nasamsam ng Assyria, napunta din dun sa Babylonia. Diba, mga kapatid? So, sakop-sakupan lang talaga sila, mga kapatid. Do sabi po dito, no, makinig tayo. Ang sabi po, diba, hindi lang talaga taggutom sa pagkain, kundi pagkauhaw sa aking mga salita. So, nung na-captive na po sila, no, talagang wala na silang spiritual guidance mula sa Panginoon, hindi na sila nakarinig. At
Ito po ha mga kapatid, mababanggit ko lang dito. Alam niyo po yung 400 years of silence, magmula sa Old Testament papunta sa New Testament. Magmula kay Malakay, Prophet Malakay, papunta kay John the Baptist. Opo ate, after death niya din po, amen. Yan mga kapatid, nandito din yun sa mga Bible nyo. Pagka binasa nyo, nandito meron ditong regarding sa 400 years of silence na wala po talagang pinadala na prophet, di ba, na magbibigay ng mensahe, mga divine revelation. Silence talaga siya kasi magmula nga kay Malakay sa Old Testament, 400 years, papunta kay John the Baptist. So, dito din po, sakop din po ito ng judgment dito na tinutukoy na magkakaroon ng pagkauhaw sa kanyang salita na kahit hanapin nyo ang Diyos, hindi nyo mahanap. Silent po siya dyan sa 400 years mga kapatid. So ano po yan ha, tawag dito? Yan din po yung binabanggit dito. So sabi po dito, pagod na kayo at naghahanap mula sa hilaga hanggang silangan sa paghahanap ng mga taong makakapagpahayag sa inyo ng salita ng Panginoon, ngunit hindi ninyo matagpuan kahit saan kayo pumunta. So dito po no, talagang tumagos pala dito, no? Yung before, ay after Malakay, Prophet Malakay, wala na palang pinadala ang Panginoon, no? Papunta na kay John the Baptist. Mababasa nyo yan, kasi dito sa Bible ko, yung introduction nitong New Testament, merong about dito sa 400 years. Ang sabi nga dito, ano natin, basahin lang natin mga kapatid. As you turn from Malakay's final words of the Old Testament to the Gospel of Matthew, keep in mind that a long period of time has passed, traditionally called the 400 years of silence. Although the prophets were silent, however, God was working as one world empire after another rose and fell. If you study the prophecies of Daniel, may mga prophecies nga po si Daniel dito, you'll see that these historical events occurred precisely as God had said they would. During this period, the small nation of Israel languished, or sa madaling salita, suffered under the control of the Persians. Di ba nga po kasi yung Babylonians, di ba may Babylonian exile? Yan po ay natalo, na-defeat po ng Persians. So, dito daw po sa 400 years, yun po na-defeat, control na ng Persians itong Israel, control ng Greeks and Rome. Di ba sa New Testament, Rome na po. Rome na po yung yung empire dito, di ba? Na na si John the Baptist po yung nag-break nung 400 years silence. Nung talagang sinabi niya na parating na, nandyan na ang Savior, nandyan na ang Messiah. Matthew po ate yan, yung may dito. Ayan kanina Brother Daniel, sa ESV kasi ito, di ko alam kung meron sa inyo, yung binabasa ko. Ayan, yan tama. Tungkol sa 400 years of silence. So ito pala yun na prinopesay din ni Prophet Amos kasi kung hahanapin nyo po kasi nung time nga na napunta sila, na-exile sila sa Assyria, meron pa po may mga prophet pa po Nung nasa Babylonia sila, meron pang prophet, sila Daniel, di ba? Sila, kung di ako nagkakamali, pati ata si Ezekiel, kung tama ba? Correct me if I'm wrong mga kapatid. So yan, amen. So may prophet pa nun. So hindi yun yung tinutukoy ng Panginoon, na famine sa kanyang salita. So ito pala yun. Dito pala yun after Malakay. Na 400 years na wala talagang pinadala na prophet ang Panginoon, silent years mga kapatid. So balik po tayo, no? Maganda rin basahin yan mga kapatid para yung mga nandyan sa nyo, yung parang ang tawag dyan, prologue ba yan yung tawag dyan? O parang introduction. So sabi po dito, sa araw na iyon, napaparusahan ko kayo kahit ang inyong magagandang dalaga at ang inyong malalakas na mga binata ay mawawalan ng malay dahil sa matinding uhaw. Kayong mga nanunumpa sa ngalan ng mga Diyos-Diyusan ng mga Samaria, Dan at Berseba, lilipulin kayo at hindi na makakabangon. So yan mga kapatid, no, ito yung tinatawag dito, yung mga binanggit dito. Yan din yung dito, no, yung mga altar-altaran ng mga Diyos-Diyusan nila na binanggit dito sa chapter 3. Na na ulit natin ngayon, ay talagang hindi na sila makakabangon. Wawa sa akin talaga ng Panginoon yan, yung mga nila, mga altar nila, 'di ba? Yung mga pagan shrines nila. Kasi kalapastanganan, no, yung Diyos na lumikha, tapos doon ka nagbibigay ng papuri sa hindi kilalang Diyos. 'Di ba? So sabi po dito, pagpatuloy natin, Amos po tayo mga kapatid.
Chapter 9 na po tayo. Last chapter na. Praise God. Ayan, medyo maaga pa tayo. Ayan. Amos chapter 9. Ayan, pagpatuloy po natin. Walang makakatakas sa parusa ng Diyos. Sinabi ni Amos, nakita ko ang Panginoon na nakatayo malapit sa altar at sinabi niya, hampasin mo ang itaas na bahagi ng mga haligi ng templo upang mawasak ang bubong at nang mabagsakan ang mga tao. Ang matitirang buhay ay mamamatay sa digmaan. Wala ni isa mang makakatakas o makakaligtas. Alam mo, habang binabasa natin itong mga kapatid, no, dito pa lang, galit na galit ng Panginoon. What more pa ngayon? Di ba sabi niya nga dito kay Prophet Amos, hampasin mo ang itaas ng bahagi ng haligi ng templo para nga pumabagsakan yung mga tao. At kung may matiramang buhay dun sa pagbagsak, mamamatay pa rin sa digmaan, wala pa rin makakaligtas. Kaya po, mai-imagine nyo sa nalalapit niya pong wrath, mga kapatid, kahit nga po yung mga nagsisitakbuhan, di ba, mga nagsisitakbuhan, wala pong matitira. Talagang papatayin po talaga ng apoy ng Panginoon. Wala pong makakatakas. Ang tanging may protection lamang sa nalalapit niyang wrath or galit, yung kanyang judgment dito sa mundong ito, ay yung talagang naka-abide sa kanyang will. Yung mga napabanal niya. Ang pamumuhay, yung mga sumunod sa kanya nagtiis hanggang sa kanyang sa kanyang pagdating, mga kapatid. Wala pong boses, Sister Ivy. Baka, sa'yo ba yun, Brother Jo? Yung walang boses? Okay. Nasabi po dito, no? Verse 2. Kahit magtago pa sila sa ilalim ng lupa o sa lugar ng mga patay, kukunin ko pa rin sila. Kahit na umakyat pa sila sa langit, hihilahin ko pa rin sila pababa. Kahit na magtago pa sila sa tuktok ng bundok ng Karmel, hahanapin ko sila roon at huhulihin. Magtago man sila sa kailaliman ng dagat, uutusan ko ang ahas na tuklawin sila. Grabe, no? Dito palang mababatid mo galit yung galit ng Panginoon. Na, parang talagang magsisilbing warning to sa atin na kung dito pa lang, ganyan na nagpupuyos yung galit ng Panginoon na kahit saan man mapadpad yung tao, tumakas man, sabi nga niya, kung kahit nga daw ay pumunta sa langit, di ba? Ay talagang hihilahin niya pababa. Kahit anong tago nila, hindi sila makakaligtas. Sabi nga niya, no, yung kanyang galit ay wala pong makakapagpapigil sa kanya, mga kapatid. Kung sa una, pangalawa, 'di ba kanina, nagbago pa yung desisyon niya, 'di ba? Pero sa pangatlo, nung sinukat na nga niya yung mga Israelita ay hindi po sa kanyang righteous standard, kasi may sukatan may panukat ang Panginoon, mga kapatid. Na kung ano nga po yung ginawa mo dito, yung kung paano mo ginugol yung buhay mo dito sa lupa. This is a probation. This is a trial. Inuobserbahan po ng Panginoon ang ating ginagawang pamumuhay dito sa lupa. So mirror po ito kung ang gagawin natin dito ay nakatuon lamang sa Kanya or nakatuon sa pamumuhay natin dito sa mundo, sa laman, mga kapatid. So yun na po yung mirror. Alam na alam po natin, 'di ba, pag nagtanim ka sa dito, sa lahat ng kayamanan, dito sa ginagawa po natin o sa Kanyang salita, yung pananampalataya mo, talagang panglangit na po. Kayamanan sa langit yung iniipon mo. Talagang nasa Panginoon ka. Pero pag nagtanim ka mula dyan sa laman mo, nagtanim ka ng kayamanan dito sa mundo, kasama ka dito sa sinasabi ng Panginoon na talagang bubuhusan niya ng kanyang galit, apoy, susunugin niya, mga kapatid. So sabi po dito, verse 4, kahit nabihagin sila ng kanilang mga kaaway, ipapapatay ko pa rin sila. Dahil dito na akong lipulin sila at huwag ng tulungan. Kapag hinipo ng Panginoon ng mga hukbuang lupa, mayayanig ito at mag-iiyakan ang lahat ng naninirahan dito. Ang pagyanig nito ay parang pagtaas at pagbaba ng tubig sa ilog ng Nilo sa Ehipto. So, sa makatuwid, mga kapatid, no? Talagang isa po ito Itong pagyanig, itong earthquake, isa po yan sa warning ng Panginoon Mercy niya yan Hinayanig niya, katulad dito sa Pilipinas, niyayanig niya. Iba't ibang bahagi ng Pilipinas or kahit sa ibang sulok na panig ng mundo, niyayanig niya para magrepent ang tao. Diba?
Pero sa katigasan ng mga tao, dahil nga po sila'y bulag at patay espiritual, hindi po nila nalalaman na ito, Brother Jo. Sorry brother, hindi ko marinig. Walang boses. Wala pa rin. So, ang sabi, yun nga mga kapatid, na kahit gaano kalakas ang pagyanig na ginagawa ng Panginoon dito sa lupa, mga kapatid, wala pa rin pong pagbabagong ginagawa ng mga tao. Tatawag man po, habang naglilindol, tatawag sa Panginoon, Lord, ligtas niyo po kami. Tapos maya-maya, after ng lindol, wala na. Nandun na naman sa pamumuhay nila, sa pagiging makalaman. Di ba? Hindi talaga tumatago sa kanila yung warning ng Panginoon. Yes, sa tao sa Cebu, no? Paulit-ulit nga yung Cebu, eh. Sa mga, pinapadala ng Panginoon, eh. Na earthquake man yan, baha Sunod-sunod man pa yun, yan. Ate Lynn, diba? Like, ang lakas na ng earthquake na pinaranas sa kanila pero wala pa rin pagbabago. Ilang earthquake yung talos 3 beses yun na sobrang lalakas pero wala pa rin. Diba? Nila normal pa. Yung mga nangyayari normal pa eh. Oo. May napanood nga ako dun eh. Saang lugar to mga kapatid? Yung doon sila nagdadasal sa dagat, tas may hawak pa silang rebulto ng Mama Mary, tapos nagdadasal sila. Sa Cebu ba yun? Or sa ibang lugar? Grabe no. Doon pa sila tumatawag, di ba? Imbis na sa Panginoon. Sa Diyos-Diyosan pa rin, sa mga rebulto pa din. Di ba, Sis Juliet? Tinataas pa yung Sa Mama Mary. Oo nga. Kaya talagang kahit sa sa ibang bansa na mga hindi naniniwala sa Panginoon, like saan? Japan. Di ba puro lindol sa Japan? Alam mo na, kaya prone sa lindol. Hindi yan sa sinasabi nilang scientific na ganto ganyan. Hindi. Talagang, sabi nga ng Panginoon ako ang control kung saan ko ipo-pour out yan. Kung ulan man yan, kung saan dito meron, dito wala. Paano pa kaya yung lindol? Diba? Siya ang nasusunod. Siya ang control. Kasi presensya niya yan Power niya yan So, itong mga bansang ito na talagang nililindol kasi hindi po naniniwala sa Diyos. Diyos-Diyosan po ang kanilang sinasamba. Tatawanan talaga sila ni Elijah. Oo nga di ba? Si Prophet Elijah talaga, yan nga po yung Spirit of Elijah na kay John the Baptist. May dilog yun na. May dilog Oo, yun na dilog tinatawag yun. na nila yung Panginoon, no? Oo, pagkatapos, balik na naman. Balik na naman. Sa akin, Brother Jo, verse 6 na ba? Verse 6. Ang Diyos ang gumawa ng kanyang sariling tirahan sa langit. Tama ba? O verse 6 na nga tama. Ang Diyos ang gumawa ng kanyang sariling tirahan sa langit at siya ang gumawa ng kalawakan sa itaas ng lupa. Siya rin ang nag-iipon ng tubig, dagat, mga alapaap at pinauulan ito sa lupa. Ang pangalan niya'y Panginoon. Pinapakilala nga ng Panginoon yung kanyang sarili, yung kanyang kapangyarihan. Pero anong ginagawa ng mga taong ito, hindi ginagalang, hindi nire-respeto, walang takot sa pagkakasala. Di ba walang takot sa Panginoon? Sinabi ng Panginoon, ang turing ko sa inyo sa mga taga-Israel ay katulad lang sa mga taga-Ethiopia. Totoong inilabas ko kayo sa Ehipto, pero inilabas ko rin ang mga Filisteo sa Kaftor at ang mga Arameo sa Kir. Sa makatuwid mga kapatid, wala pong favoritism dito. Hindi porkit una sila, di ba, na tinuring silang mamayan ng Panginoon, una silang tinawag, ganyan. Hindi. Walang favoritism. Kasi sabi ng Panginoon, kahit nga po sa New Testament, sabi nga doon, nagpapaulan din siya sa mga kaaway. Di ba? Nagpapaulan din sa mabubuti, nagpapaulan din sa masasama. So, sa makatuwid, talagang wala pong pinapabura ng Panginoon. Sabi nga po ni Peter sa Acts, nalaman niya na wala pong pinapabura ng Panginoon, wala siyang partiality. Kasi kung sino po yung magkakaroon ng takot at susunod sa kanyang salita, gagawa ng tama sa kanya, yun po iyon. Diba? Kasi yung iba naman ay never po talaga, yung mga hindi pinili ng Panginoon ay never naman po talaga siya pipiliin at never po talaga siyang susundin. Katulad ng mga Israelitang ito, mga kapatid. So sabi po dito, ako ang makapangyarihang Panginoon ay nagmamanman sa inyong makasalanang kaharian. At lilipulin ko kayo hanggang sa mawala kayo ng lubusan sa mundo. Pero may ilang matitira sa inyo sa mga lahi ni Jacob, sabi ng Panginoon. So sabi po ng Panginoon, siya ay tinitingnan po. Yan sabi dito, nagmamanman. Ayan nabanggit natin kanina, nag-uobserba lang ang Panginoon.
'Di ba sabi nga niya dun sa, kung di ako nagkakamali, Psalms, yung tinatawanan niya lang yung mga masasama. Kasi alam niya na nakahanda na. 'Di ba? Tinatawanan niya lang yung ginagawa nila kasi alam niya na yung ginagawa nung nga na yun ng mga masasamang tao ay maglilid sa kanila sa lake of fire. Sabi niya, 'di ba, handa na. Huwag kayong mainggit diyan sa mga masasama. Ni huwag kayong sumunod diyan, ni huwag kayong makinig diyan, 'di ba? Huwag kayong mainggit diyan kasi nakahanda na yung hatol niyan. 'Di ba? So sabi po dito, tignan ninyo, verse 9, mag-uutos na ako, sasalain ko kayong mga mamamayan ng Israel kasama ng lahat ng bansa, tulad ng pagsala sa mga butil. At kung paanong hindi nakakalusot ang maliliit na bato sa salaan, hindi rin makakalusot sa akin ang masasama na sa inyo, kundi mamamatay silang lahat sa digmaan. Silang mga nagsasabi na wala raw masamang mangyayari sa kanila. Nakalimutan ko anong chapter yun, na topic natin yun, yung sinasabi nila, no, gumagawa sila ng masama pero sinasabi nila, hindi kami mapapahamak, maliligtas kami. Diba? Ganyan kahipokrito ang mga tao. Talagang tumatawag sa Diyos pag kailangan nila, pero hindi naman, walang pagsunod, walang pagbabago. Pag kailangan lang ang Diyos nandyan. Pero kapag nandyan sila sa kasarapan ng laman nila, nakakalimutan na nila ang Diyos. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Ang gusto niya ay ibigay mo ang buhay mo sa Kanya para Kanyang matuwid at mapabanal. Kasi ang siyang mga napabanal niya lang dito sa lupa, mga sumunod at nagtiis, na natiling tapat hanggang sa huli ang kanyang tutubusin sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Yun lamang po ang the rest na nakadisalign, nakadisobey sa kanyang kalooban ay kasama pong masusunog. 2 Peter chapter 3. Kasamang masusunog ng langit at nitong mundong ito, yung mga taong nakadisalign sa kanyang will. So sabi po dito, hindi rin makakalusot sa akin ang masasama sa inyo. Ay sorry, nabasa ko na pala. Muling itatayo ang Israel, verse 11. Darating ang araw na muli kong itatayo ang kaharian ni David. Makinig po tayo mga kapatid, ito ay restoration, about sa restoration of Israel. Darating ang araw na muli kong itatayo ang kaharian ni David. Na tulad sa kubong nawasak, aayusin ko ito sa kanyang pagkakagiba at itatayong muli kagaya nung una. So, ibig sabihin po dito, nabanggit po yung kaharian ni David. So, ito po'y malalaman natin na hindi lamang po pisikal. Talagang sakop po pati yung sa panahon na po ng Panginoong Jesucristo kasi galing po siya sa line, diba, ni David, sa lahi ni David, mga kapatid. So, yung tinutukoy po dito ay hindi na lamang po pisikal kasi may restoration naman, diba, naalala nyo yun yung after 70 years prophecy. Babalik po yung mga na-exile, 'di ba, sa Babylonia. Nandyan po 'yan, nasa Ezra din po 'yan, mga kapatid. So di ako nagkakamali, nasa Ezra din. Tapos sa mga susunod pa na mga na mga tawag dito, iba pang mga nandito sa Old Testament, na topic din po 'yun, ay nadaanan din po 'yun, nabanggit din po doon na yung restoration. Pero dahil dito, hindi lamang po ito yung physical restoration, talagang spiritual, mga kapatid. So sabi po dito, upang masakop ng mga Israelita ang natitirang lupain ng Edom at ang iba pang mga bansang sinakop nila noon na itinuring kong akin. Sinabi ito ng Panginoon at gagawin niya ang mga bagay na ito. Darating ang araw, makinig po, darating ang araw, sabi ng Panginoon, na magiging masagana ang kanilang ani. Hindi pa nga nila natatapos ang pag-aani, sinisimulan na naman ang pag-aararo. At hindi pa natatapos ang pagpisa ng ubas, panahon na naman ng pagtatanim nito. Kung titingnan ng napakaraming ubas na namumunga sa mga bundok at burol, para bang dumadaloy ang matamis na bagong katas nito. Pababalikin ko ang 20 years ng pagkakabihag nila. Sila ay pinabalik po dun sa lupain at yun po, sabi po dito, muli nilang itatayo ang kanilang mga nasirang bayan at doon na sila maninirahan. Magtatanim sila ng ubas at iinom ng katas nito. Magtatanim sila sa kanilang mga halamanan at kakainin nila ang mga bunga nito. Patitirahin ko silang muli sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na muling paaalisin. Ito ang sinasabi ng Panginoon na inyong Diyos.
So sa makatuwid po, no, nangyari naman po ito mga kapatid, na-restore naman po, may restoration naman po nangyari, no? Yan, mababasa din nyo po yan mula dito sa Ezra. Pataas, mga kapatid. Wait lang, balikan natin yung dito sa Ezra. Ayan, no, dito yung sa, di ba nga po si King Cyrus, tama ba, ng Persia? Sa'yo nag-utos na ipatayo na po, di ba, yung ayan, mag-ano po sila, bumalik po sila, itayo yung templo, di ba mga kapatid? Bumalik na yung mga exiles, ayan na sila. Ayan, Ezra pataas, basahin niyo po yan mga kapatid. At dahil nga po, nabanggit nga dito, no, sa verse 12, kung papansinin niyo po ang sabi, di ba? At ang iba pang mga bansang sinakop nila noon na itinuring kong akin, sinabi ito ng Panginoon at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sa makatuwid po, no, hindi lamang po isang lugar, talagang lahatan na sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, diba, dito sa New Testament, na hindi na lamang po mga Israelita, talagang lahatan na po mga kapatid. Lahatan na po, from Jews, Gentiles, nor slaves, nor free, talagang inano ng Panginoon, no, tinawag na po lahat ng Panginoon sa kanyang, dito sa kanyang kaharian mga kapatid, na talagang kanyang mapabanal, kanyang matuwid, di ba, kanyang malinis sa kanilang mga pagkakasala. At dito na po, no, magsilbi, maglingkod na po sa kanyang kaharian mga kapatid. Talagang ano po ito, physical at spiritual mga kapatid, itong restoration na sa ano naman, sa pagbabalik naman po ng Panginoon na, di ba, hindi na po mare-restore itong mundo. Kasi wawasakin na po. Doon na po yung restoration sa New Jerusalem, 'di ba? Sa New Heavens, New Earth, and New Jerusalem. Wala na po dito sa present na mundo mga kapatid. So yun lamang po. Brother Daniel, baka may gusto kang idagdag. Tapos na tayo. Thank you, Lord. Tapos na tayo sa Amos. Ay, rinig ba ate? Hello po. Yes po. Ito, ay naglalag. Nag-red. Pati si Brother R nag-red. Praise God. Tayo natapos na po sa Book of Amos, mga kapatid. So, bagong book na naman po tayo sa tayo, no? Sabado. Tama ba, Brother Joe? Sabado tayo. Kasi bukas wala Sabado po. Pahinga po tayo Malayo po bukas. pala na napuntahan ko. Napunta na pala ng Nehemias. Napunta sa Nehemiah. Diba, na yun, matatapik na yun Sa Ezra lang kasi Pagbalik ate. niya. Parang, di ba, parang ang naging rin doon. Awan ko lang kung nabanggit doon yung kay King Artaxerxes, yung Sa Ezra ba? pag-restore Ezra? nga rin nung ay hindi sa siya sa Nehemias na ata Sa yun. Nehemiah, Yung hindi ko pa na yun nabasa. nagpaalam si Oo. ito nga si Nehemias na ibalik nga yung build ng yung wall ng Jerusalem na itayo ulit. Kaya magandang matapik Parang to, ganun no, din siya brother? para i-restore ulit. Yung nasinira ng mga Maganda nga ate. Rin siya about din sa sa faith About sa faith. ni Nehemias. Oo, actually itong Ezra din eh. Ganda Kahit din minak siya ng mga doon. Kaya nga dito, magmula sa Ezra pataas, mababasa niyo yung restoration. 'Di ba, mga kapatid? Hanggang dito na na topic ni Sis Angel na Zechariah. Meron din dito sa Zechariah, 'di ba? Yung pinagpapatuloy nila yung pagbibuild ng temple. Tama ba? So yun mga kapatid, baka may gusto kayong i-share sa ating na topic dito sa Book of Amos. Parang lang, siguro as a whole, sa Book of Amos, anong nyo? Gusto nyo, insights nyo dito sa Book of Amos. Yung pala, no, yung Book of Micah pala, akala ko sa lang siya, sa Samaria, pati pala sa Jerusalem. Ay. Good evening. Hello po, Sis Ivy. May yung yung walang makakatakas sa sa paghihiganti ng yung puot ng Panginoon, 'di ba? Yes. Na nabanggit doon na kahit pumunta mag-climb in heaven, yung umakyat sa langit, tapos pumunta sa ilalim ng lupa, tapos pumunta sa ilalim ng dagat,
parang sa generation natin ngayon, 'di ba, sa American, yung mga sa American, yung United States kasi tawag sa atin pag nasa sa United, 'di ba yung mga English, 'di ba may mga sila doon yung parang bank US? oo, yung ganun. May Bunker. mga bahay sila yung mga bahay sila sa ilalim ng lupa. Tapos 'di ba may mga space din. Parang yung space yung aakyat sa langit. Tapos 'di ba may submarine din na pwedeng pumunta sa ilalim ng tubig. Siguro yun na yung parang sa generation na yun na walang makakatakas kahit saan kayo pumunta ng Yes. space or pumunta sa ilalim ng lupa or pumunta sa tubig. Yun yung parang sa generation natin ngayon, parang yun yung naisip ko kasi sa mga foreign ganyan naglalagay sila ng bank, yung parang may magandang mga kagamitan sa ilalim ng lupa para kasi naghahanda nga sila, 'di ba? Alam nila may big one, parang meron din ata sa kanila yung mga ganyan, mga disaster na pwede silang mag-escape, na para maligtas pa rin. Parang alam nila na meron talagang rat, kaya sila naghahanda. Pero sabi nga doon sa verses doon na walang makakatakas. Yes. Yun, parang naisip ko. Oo, Yun sabi nga Praise dito, no? God. Sabi nga dito kahit daw sa sa Sheol ba yun sinabi? Kahit sa impyerno. Tama ba? Binabanggit bang Sheol dito? Diba kahit daw sa kailaliman ng dagat, hindi sila makakaligtas. Na ano nga doon, na nabanggit nga yun. Hindi ko alam kung saan natin na-topic yun. Sa Isaiah, Brother Daniel, no, yung pinatopic mo? Isaiah Opo. 20. Oo, yung end, Yung sa Isaiah. Yung Oo, about sa Isaiah. earth, end of yung parang warning sa katapusan ng mundo. katapusan ng mundo. Opo. Judgment sa mundo. Ano siya? Yung lahat, yung mga pinto ay masasyat, di ba? Masasarado. Hindi sila makakapasok sa darating na pagsusunod. Na yung sa atin, na may mga protection tayo, yung mga naka-align sa will ng Panginoon, hindi sila makakapasok. Kasi kahit man siguro, di ko alam kung pagka nakaano sila dyan sa nyo, hindi pa rin Hindi sila makakatakas sa galit ng Panginoon. Alam niya yung mga Alam niya yung mga kanya at yung mga hindi kanya. Ay, Ate Lynn, wait, may share ako. Yes. Di ba dati may dumaan sa feed ko sa, I don't know kung dito sa TikTok yun or something, YouTube ba yun, na na nila, parang alam na nila talaga, may plano sila, na parang kung aanuhin natin yun, katulad nga yung mga elites, di ba? Yung mga elites, talagang may nalalaman sila, katulad nga nung rat. So, parang may dito dati, na yun nga, na nagpaplano sila na gumawa talaga ng backer. Yung backer, na pwede nilang pagtaguan if ever man na may may mangyaring mga sakuna. Yun nga, yung mga lindol, yung mga, ayan, yung pagbagsak din ng apoy. May ginagawa na silang ganyan ngayon, ate. Kala mo wala. May pinaplano na sila. Bunker. Kaya Yun na yung bunker. may pinaplano na sila. Kaya, ang rin talaga ngayon, kaya ayun, tama rin yung na-topic natin yung sakto dun sa ginagawa nga rin ng mga tao. Kasi, grabe nga talaga yung nila, katulad nga ng, hindi natin may imagine na kaya ng ang tao yun kasi hindi naman normally na maiisip ng tao yung ganun. Talagang may rin yun, may sa ang tawag dito, sa behind scene nun, hindi siya basta utos lang ng tao. Kasi kung iisipin natin, makakapag-isip ba ng ganun yung tao ng normal na ganun? Diba hindi? Ang pinakalikod nun ate, sa ko lang, sa thought ko lang, talagang si Satan. Oo, akala nila makakaligtas Si sila dun Satan. Hindi nila alam, ilalim ng lupa susunugin din. Walang Amen. takas. Diba? Yung kanina nga, diba sabi dito, tutuyuin yung ilalim ng lupa. Diba, Brother Joe, kanina, yung na-topic natin, ay nabasa natin. Kulawin lang sila ng ahas sa ilalim ng lupa. Tutuklawin ng ahas pa. Kahit nasan sila nga, kahit nga daw nasa langit, talagang, hindi, alam mo yun, gusto nilang mag-escape, pero ayaw nilang magbago sa pamumuhay nila. Gusto nilang maligtas, pero ayaw nilang magbago. Ganyan ang katigasan ng mga tao. Yes, Sis Jane, alam natin kung sinong nag-aano sa mga umiira sa utak ng mga taong yan. Si Satan talaga. Father of lies. Sister. Sister Lynn, Sige po. kahapon nga po, nung pumunta ako dun sa karitita ko, hindi ko po alam na
sinisharean ko na pala yung mga pinsan ko na about sa pagpaparating po ng Panginoon, about Praise sa God. ngayon pagre-repent po. Yun, medyo ko alam, nag-share na po pala ako ng gospel sa kanila yung about nga po sa salita ng Panginoon sa pagbabalik niya. Yun, sister, bigla ko naman na Yes. hala, nag-share ako, nagulat ako, Yes, sister. bigla lang lumabas sa bibig mo, Bradley. Opo. Mm-mm. Basta ipag-pray mo lang sila after mo ma-sharean. And then, before then, pag mag-share ka, pray ka din para magabayan ka ni Lord sa mga sasabihin mo. And then after, pag nakausap mo na sila, pray ulit na hipuin ni Lord yung mga puso nila, yung mga natanim mo sa kanila naman na sabi mo. Diba? Kasi si Lord pa rin naman to eh. Yes, si Lord pa rin ang control. Ganun nga po yung ginawa ko nung pagtapos ko po nung nag-share sa kanila. Ayun, tapos pumunta po ako sa gilid kasi madilim nga po doon. Doon po, nag-pray po ako doon, sister. Amen. Doon po sa may Praise motor God. po. Praise God po. Sister Angel, ano na po? Magta-topic ka na or maya-maya pa? Sorry na. Ayan. Parang ano na-share na nila kanina. Yes, tama po yung brother Daniel. Mas masarap maging best friend natin ang Holy Spirit. Amen. 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 Signal? Oo nga, yung signal natin eh. Sister, kanina umina po yung signal ko. Naglag ako. Ano na nga siya, sama-sama na yung mga ano ngayon eh, yung kuryente. Tingnan nyo, pati signals, di ba? Ilang ano na yan, medyo mga ilang buwan na, di ba? Tapos, Yung ano, yung waiting laptop. ayaw, ako ito na lang. Ha? Opo, brother Daniel. Hindi. Hindi po, Sister Angel. Hindi naman ate. Angel. Patugtog ko sis Angel, yung ano, wait lang. Jesus. Jeff, kala ko ba matutulog ka na? Makatulog. Nag-overthink daw siya ate Angel. Sabi ko, Okay na. Ayan, mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Continuation lang tayo ng John 4 mga kapatid. Ang aking itatopic, ang gagamitin ko ay ASD version. Ilalaban ko to kahit masakit ang ulo ko. Healed na yan, sis Angel, in Jesus' name. Amen. Ayan. Si Jesus at ang babaeng taga Samaria. Nabalitaan ng mga Pariseo na mas marami na ang mga tagasunod ni Jesus kaysa kay Juan at mas marami na ang nabautismuhan niya kahit hindi mismong si Jesus ang tagabautismo kundi ang mga tagasunod niya. Salamat Sister Jane, kay inom lang. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ito ng mga Pariseo, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea para makabalik bumalik sa Galilea para makabalik sa Galilea, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Nang dumaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Mga kapatid, natapik ko na to na yung balon dito na ipinagkaloob ng Panginoon ng Diyos Jacob. Yun yung balon na magbibigay ng inumin pisikal sa lahat ng mga lahi ni Jacob. Ngunit nang dumating ang Panginoon, yung balon na pisikal
physical water turns to living and spirit water represent in the Word of God. Ito na yung ipagkakaloob ng Panginoon na inumin para sa lahat. Yung inumin na salita niya. At ang sabi dito, tumuloy naman ang mga tagasunod na sa bayan upang bumili ng pagkain. Ipapaliwanag ko siya mamaya mga kapatid. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede bang makainom?" Sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo at ako ay isang Samaritano at babae pa. Bakit po kayo makikiinom sa akin?" Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sinabi ni Jesus sa babae, "Kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay." Kagaya po ng sinabi ko kanina, yung balon na yung tubig sa balon na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus is physical na inumin na mga lahi ni Jacob. Pero yung dalang-dala bit na tubig na tinutukoy dito is a living water or spiritual water na ipinagkapagkakaloob ng Panginoon na kapag ito'y pinagkaloob, hindi mo mararamdaman ang uhaw. Na ito ngayon yung nararamdaman natin, di ba? Tayo ay umiinom ng salita ng Diyos na hindi tayo nauuhaw. Hindi tayo uhaw sa kanyang salita. Kasi ito'y iniinom natin araw-araw na ganitong ginagawa natin at kapag tayo nagbabasa ng salita niya. At ang sabi dito, nasaan ako? 11, sinabi ng babae, "Malalim po ang balon at wala kayong pang-igib. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob, na humukay ng balon na ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya ay dito umiinom." 13, sumagot si Jesus, "Ang lahat ng umiinom ng balon na ito, muling mauuhaw. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw." Amen, di ba? Tayo, umiinom tayo ng salita ng Diyos ay kailanman hindi na tayo nauuhaw. Kasi nga, iniinom na natin yung salita ng Panginoon na magbibigay buhay sa atin. Nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin at naglilinis na rin sa atin. At ang sabi dito, dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, "Bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauhaw. Hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na muna at isama mo rito ang iyong asawa." "Wala po akong asawa," sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo na wala kang asawa dahil 5 ang naging asawa mo. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka ng totoo." Sumagot ang babae, "Sa tingin ko isa po kayong propeta." 20, ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito at pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumasamba. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem." Ito na po yun. Dito na po pumapasok mga kapatid, yung na-fulfill na po ng Panginoon ng prophecy sa Old Testament. Nung pinulfill niya na po, na napako na po siya, at ibinigay niya na po ang buhay niya para sa atin. Yung tabernacle po sa simbahan sa Jerusalem, nagiba na po yun. Ang magiging
ang magiging sambahan na po natin, which is nasa puso na natin. Ang puso na natin ang nagdugtong sa Panginoon. Kaya po lahat ng panalangin natin ay naririnig ng Panginoon nagmumula sa ating mga puso. Kaya hindi na po natin kailangan pumunta pa sa mga physical church o kahit anumang simbahan dahil ang simbahan ng Panginoon ay nasa puso lang ng natin. At ang sabi po dito, kayo na mga Samaritano ay hindi na nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba. Dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Amen. Kung iapapasok ko po ito sa henerasyon natin, tayo po'y parang isang Hudyo. Tayo din po ay isang Hudyo. Dahil sa ginagawa po natin na ito sa araw-araw, nagbabahagi ng salita ng Panginoon, isinasabuhay, isinasapamuhay ang salita ng Panginoon, tayo din po'y naghahatid o magdadaan o magiging daan para sa kaligtasan ng mga tao. Kung ito po'y tatanggapin nila, yung binibigay nating salita ng Diyos na ibinabahagi natin. Yes, we are the spiritual Jews. At sabi po dito, 23, tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga, na ang tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama at sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Amen. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang sumasamba sa Kanya ay hindi dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag ding Kristo. At pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako nagsasalita sa iyo, ngayon ang tinutukoy mo. Amen. 'Di ba? Nakaharap niya na yung Mesiyas, ang Panginoong Jesus, na magbibigay sa kanya ng kaliwanagan ng tungkol sa katotohanan sa salita ng Panginoon. Ang babae, ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaaring siya na nga si Kristo, kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Kasi nga po mga kapatid, ang Panginoon lamang ang nakakaalam, nakakakita ng nilalaman ng ating mga puso at kung ano ang ating mga ginagawa. 31, samantala pinakiusapan ng mga tagasunod niya si Jesus na kumain na. Pero sumagot si Jesus, may pagkain akong hindi ninyo alam. Ang sinasabi po dito ng Panginoon, ito yung spiritual food. Yung gawin niya, yung kalooban ng Diyos. 'Di ba? Na parang ganito rin ang ginagawa natin. 'Di ba? Kumakain tayo ng spiritual food na salita ng Diyos, ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, sinusunod ang kanyang gusto, at isinasapamuhay ang kanyang salita. Diba? Sinusunod natin yung kanyang salita. At ang sabi po dito, kaya nagtanungan ang mga tagasunod. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa sa akin. Hindi ba sinasabi nyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinabi ko sa inyo, anihan na. Tignan nyo ang mga taong dumarating. Para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Kayong mga tagapag-ani
ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. At ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at nag-ani, di ba? Kaya nga po tayo'y nandito upang magtanim ng binhi ng salita ng Diyos sa mga tao para pagdating ng pagtanggap nila sa katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, ito rin magbibigay buhay sa kanila, makakapagligtas sa kanila. Kaya hindi tayo titigil, mga kapatid, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Dahil darating ang panahon, makikita natin at aanihin natin ang lahat ng ito. At darating ang panahon, pero hindi natin to gagawin dahil may gantimpalang nakaabang, ha? Gagawin natin to dahil tayo ay sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Sinusunod natin yung binigay sa atin ng Panginoon, na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, nang tayo ay kanyang tinawag. Diba? Huwag tayong umasa dun sa gantimpala. Gawin natin to na buong puso at taos puso natin ginagawa para sa ating Panginoon. At ang sabi po dito, totoo ang kasabihan, iba ang nagtatanim, iba rin ang umani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos at kayo ang umani ng kanilang pinaghirapan. Amen. Ano po ba ang ibig sabihin dito? 'Di ba? Sa New Testament, ang mga apostol ay nagtanim din sa mga tao ng salita ng Diyos. Ngayon, tayo dito sa generation natin, inaani natin ngayon ang kanilang mga tinanim. Umaani tayo ngayon ng mga taong naliligaw ng pananampalataya ng Panginoon. Na ngayon, nagigising na. Marami pa rin naman kasing nawawala. 'Di ba? Marami pa rin hinahanap at inilalapit ng Panginoon sa atin, na para gisingin sila sa katotohanan at ibigay ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Ay magpatuloy tayo, mga kapatid. Maraming Samaritano ang sumasampalataya. 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumasampalataya kay Jesus. Dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Kaya pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na manatili muna siya roon sa kanila. At nanatili nga siya sa kanila ng 2 araw. 40R, verse 40. 41, dahil sa pangangaral niya, marami pa sa kanila ang sumasampalataya. Sinabi ng tao sa babae, sumasampalataya kami ngayon hindi lang dahil sa sinabi mo sa amin ang tungkol sa kanya, kundi dahil sa narinig namin mismo sa kanya at alam namin siya ang tagapagligtas. Kaya nga po, mga kapatid, di ba sinasabi namin sa inyo palagi na huwag lang kayo bumase sa kung anong tinuturo namin. Kailangan nyo ring magbasa ng salita ng Panginoon upang kayo mismo ang makatuklas ng katotohanan tungkol sa ating Panginoon. Diba? Huwag kayong magre-rely lang sa amin. Mag-rely po kayo sa Panginoon, na siya po ang dapat ninyong hanapin at pagkatiwalaan sa kanyang salita. At magpatuloy tayo. Verse 43, pinagaling ni Jesus ang anak ng isang opisyal. Pagkatapos ng 2 araw na pamamalagi roon ni Jesus, umalis siya papuntang Galilea. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili ng bayan. Nang dumating siya sa Galilea, malugod siyang tinanggap ng mga tao dahil naroon sila sa Jerusalem noong pista
ng paglagpas ng anghel at nakita nila ang lahat ng ginawa niya roon. 46, muling bumalik si Jesus sa bayan ng Cana sa Galilea kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Doon ay may isang opisyal ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit na nasa Capernaum. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito, nakiusap siya kay Jesus na pumunta sa Capernaum at pagilingin ang anak niyang nag-aagaw buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo naniniwala sa akin. Sumagot ang opisyal, sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang aking anak. Sinabi ni Jesus sa kanya, pwede ka nang umuwi. Magaling na ang anak mo. Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. Babasahin ko muna mga kapatid sa dulo may papaliwanag ako. Habang nasa daan lang ay sinalubong na siya ng mga alipin niya at sinabi sa kanya na magaling na ang kanyang anak. Kaya tinanong niya kung anong oras itong gumaling, sumagot sila. Kahapon po na mga alauna ng hapon ay nawala na ang lagnat niya. Naalala ng opisyal ng oras na iyon din ay sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang kanyang anak, kaya siya at ang buong pamilya niya ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang ikalawang himala na ginawa ni Jesus sa Galilea. Mga kapatid, dito po, huwag po tayong bumabase lang sa kung anong nakikita nating himala. Kailangan po nating maniwala sa pananampalatayang meron tayo. Kasi yun po ang pinaka-importante. Manalig ka, manampalataya ka, magtiwala ka sa Panginoon na kaya niyang pagalingin ang may sakit, ang taong ipinagdadasal mo, di ba? Pananampalataya po ang kailangan dito. Yun po ang pinakamahalaga na gusto ng Panginoon, na manalig ka sa Kanya dahil ang imposible ay pwedeng maging posible sa Kanya. Wala pong hindi pwedeng kayang gawin ang ating Panginoon. Tanging pananampalataya lamang ang Kanyang kagustuhan na dapat nating panghahawakan sa Kanya. Kaya, kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin mga kapatid, alam ko kasi may mga kapatid tayo dito na mga dumadaan sa mga Panginoon. Isuko mo sa Panginoon kung ano man yung pinagdadaanan mo. Hayaan mo ang Panginoon, hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa buhay natin. Kasi hindi niya tayo pababayaan. May pagkakaloob siya at dinidinig niya ang bawat panalangin natin. Yes, faith lang talaga. Yan lang ang gusto ng Panginoon. Faith ang panghawakan mo sa Kanya. Kasi ang Panginoon kailanman ay hindi sumisira sa Kanyang mga pangako. Ayan mga kapatid, baka may gusto kayong sabihin, Sister Bless? Sister Lee, ay Sister Angel, yun nga po, no? Kaya talaga kahit na anong pinagdadaanan nating hirap sa buhay natin, ipagkatiwala lang natin sa Panginoon ang lahat. Dahil siya na po ang gagalaw sa lahat. Kasi wala pong imposible sa Panginoon kung sa Kanya po tayo lalapit at makikipagkumbaba sa Kanya. Yun lang po, Sister Angel. Maraming salamat po. Amen. Yung sis Angel, diba, dun sinabi mo kanina na dati physical yung tubig dun sa well ni Jacob, diba, na pinagkaloob nga sa kanyang mga lahi. Tapos Turns ngayon into naging living water. spiritual na, diba, sa Panginoong Jesucristo, water of life. Tapos dito din meron ako yung may verse ako dito na sa akin, parang tumatak sa akin dito sa yung sinabi ng Panginoon, diba, tinatanong siya ng mga disciple na kung may pagkain ba daw siya. Kasi sabi niya ayan sabi niya, hindi nyo alam na meron ako. Sabi niya, hindi nyo alam meron ako. Pero sabi niya, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Sa makatuwid, yun ay para sa atin din. Oo. Hindi lang tayo basta kumakain, dapat gumagawa. Gumagawa, to do. Doer. Gagawin mo yung will. Kasi nga, heto nga, kumakain
kumakain ka palagi dito, nakikipagsalo-salo sa hapagkainan ng Panginoon. Pero hindi ka walang pagsunod, hindi ka walang gumagawa, pagbabago, wala kang pagsunod. walang paggawa. 'Di ba? Hindi mo ginagawa, hindi mo sinusunod yung mga kinakain mong mga salita. 'Di ba mga kapatid? So, sabi dito pa lamang sa sinabing ito ng Panginoon na yun nga yung my food is to do the will of Him. So, tayo, ganun din yung gagawin natin. Nasa pagsasalo-salo natin, pagkain ng kanyang salita, kailangan ay gagawin natin ito. Yung kalooban ng Panginoon dito sa kanyang salita. Yan lamang, Sis Angel. At tama yun, Sister Bless. Hindi lang tayo dapat nakikinig. Yes, Kailangan din natin amen. gumawa, 'di ba? Kailangan Yes din po. kailangan din natin magtrabaho sa Panginoon. Yes po, Sister Angel, at kailangan din may intimacy po tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Ano yung ginawa mo? Nagre-ring yung tenga ko. Nag-ring? Ano inisip mo kanina? Brother Jo, medyo mahina yung ano mo. Ano daw? May na po, Brother Joe. Ayan, yan, okay na siguro, Brother Jo. Naka-mic ba siya? Naka-mic ka ba, Brother Jonathan? Hindi pa rin. Ay, hindi. Medyo mahina kasi yung audio. Baka sa angin po, Sister Lynn, Sister Angel. Hindi naman masyadong dinig yung hangin. Mahina lang yung ng boses. Okay na daw. Okay na daw. Okay na lang noon, Sister. Medyo maaga tayo natapos. Maaga din tayo makakapagpahinga, mga kapatid. Kung tayo matatapos ng ganito kaaga, mga kapatid, ang intimacy sa Panginoon ay unahin. May oras pa po Amen. tayo para makapagbasa ng kanyang salita. Brother Jonathan, i-type mo na lang daw, sabi ni Sister Bless. Type mo, gusto naming malaman yan, Brother Gusto Jo. namin malaman. Hindi kami makakatulog pag hindi po namin nalaman. Good Samaritan. Ay, Good Samaritan. Ang ginawa kasi ng Samaritan woman, nag-share siya ng gospel sa mga kababayan niya. Sinabi niya yung nangyari sa kanya na alam ni Lord Jesus. Yan. Sinare niya sa mga kababayan niya. Ay, oo, Parang tama. nag-share na rin siya. Tama. Nag-share na rin siya ng gospel sa mga Gospel. kababayan. Amen. Oo, kasi di ba? Amen. Nung umuwi siya, nung bumalik siya dun sa lugar nila, ikinwento na niya sa mga kaibigan. Nag-share siya ng testimony. Nag-share na siya ng testimony na nalalaman nung kausap niya ang Panginoong Jesus yung buhay niya. Oo, nag-share na rin siya ng testimony. Sister Lynn, akala ko po ba may mag-share ng testimony, sabi po nila. Ay, oo nga. Oo nga Di ba pala po? nung Brother Jeff. Nandyan pa ba si Brother Jeff? Parang si Brother Jeff yung nagsabi nun. Siya ba yun? Jeff, mag-share ka pala Jeff. ng testimony. Bakit ka matutulog? Jeff. Buti na paalala ko po, Sister Lynn. Tinulugan, Jeff. Ayan o, sabi niya may nag-testimony ba? Sino ba yung kanina? Jeff. Akala niya po magte-testimony din po. Ang galang. Parang ganun po. Wala pong magteto. Wala pala. Tatakas pa. Lakas ba? Si Bro Jan, matagal na rin naman sa atin yan. Si Bro Jan. Oo nga. Ay, meron sa akin, yung about sa faith. Yung, ayun nga, na dati, akala ko hindi ko na kayang mabago. Pero nung, alam niyo yun, yung parang dati, parang wala akong, tawag dito, parang wala akong faith pa nun, na parang, inaano ko sa sarili ko na, paano ako magbabago, paano ako mababago. Pero nung once na inaccept ko talaga yung Panginoon sa puso ko, talagang, bugsh! talagang, May sound effect. talagang, Paano yung talagang siya. Na ate, talagang grabe yung niya, naging impact sa akin. Talagang akala ko dati wala nang chance na mabago ako. Pero once nung inaccept ko talaga,
iniwan ko yung ganito, iniwan ko yung mga ganyan, yung mga kasiyahan ng laman ko na ginagawa noon. Pero alam niyo yun, nung doon ako nagkaroon ng faith, lalo na na inano ko talaga nung time na parang konti-konti ko nakikita sa sarili ko na nagbabago ako, na hindi ko na nagagawa yung ganito. Nung tinalikuran ko siya, doon po talaga na na nag sa akin, lalo na ang dating ang inaakala kong hindi imposible, naging posible dahil sa Panginoon. Kaya praise God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya ako nga din po, Brother Daniel, same po tayo ng ganyan, same na same po. Pero alam niyo po yun dati na sabi ko na simple. Pero alam niyo po yun dati na sabi ko sa sarili ko na wala na, parang wala na, hindi na ako mababago, parang ganito na lang ako, parang ganyan na lang yung buhay ko, wala na silbi, gano'n. Pero that time na nalaman ko po ang salita ng Panginoon, para po, alam niyo po yung puso ko na parang bumukas na malawak, na yung talaga nagising ako sa katotohanan. About nga po doon talaga sa si kay Sister Tina po nung nilapit ako ng Panginoon sa kanya. Ayun po talagang, alam niyo po yun, yung wala po talaga imposible sa Panginoon na talagang binago niya po ako, na sobrang laki po ng pagbabago na ibinigay niya sa akin, na ang saya ng, ang gahan ng buhay ko ngayon, lalo na sa pagbabago ko ngayon, kasi lagi ko siyang sinisik first, lagi ko siyang pinakausap, ganun. Lagi ko siyang, sister, yung, alam niyo po yung sa tuwing lagi ko siyang binabasa, lalo po ako parang lumalago lalo, na parang lumalakas, na magiging matatag po sa kanya, na alam niyo po yun, na sobrang saya ko po. At napapaiyak din po ko minsan na, Lord, maraming salamat, Lord, sa inyo po talaga, maraming salamat, dahil walang imposible na di pa ako gising sa katotohanan, na sinasabi ko na wala akong silbing tao, gano'n, na wala na mangyari sa buhay ko. Pero that time na, nung nalaman ko yung salita ng Panginoon, doon po talaga ako nagising, at doon po talaga lumawak yung para yung puso ko bumukas ng malawak, na alam niyo, nagising po talaga sa katotohanan. At doon na po ako nagsimulang nagbago, sister, at nagpabago sa Panginoon, sa salita po niya. Amen. Amen. Ayan si Sister Yel. Hi, Sister Yel. Kamusta ka na? Hello, Sis Yel. Hello po. Ito, Hello, nagbabasa Sister po. Yel. Hello po. Hello, Sister Yel. Binabasa ko lang po ito si Jesus sa Samaria. Yun na ko lang, no, yung sinabi po ni Brother Jonathan na yung nag-share daw po ito na yung sa Samaria, itong Samaritan ba po ba ito? Binabasa ko pa lang kasi sinare niya daw po yung gospel sa mga kababayan niya. Parang ganun lang din po yung ginawa ko din nung nag-evangelism po ako talagang mahirap din, pero salamat talaga sa Panginoon kasi sa Kanya talaga, kasi siya talaga yung yung naramdaman ko talaga yung sorrow tas yung grief ng Panginoon, yung sa harap ng mga kaibigan ko talagang umiyak ako talaga sa kanila. And nakakatuwa lang kasi po kahit pa paano may nakikinig din talagang yung kahit na nakikita ko na din yung mga mukha nila na parang kasi diba nasa yung laban ko talaga hindi nakikita, baka binubulungan sila ng kaaway ng yan talaga kasi alala na tong mundo, kaya hindi ko pa nga rin po alam yung kung ano yung will ng Panginoon. Tapos yun nga po, share ko lang din yung share ko pa ba yun, nag-chat nag-chat si Brother Matthew. Nag-send po kasi ako ng link na itong natin. Tapos yun, nag-pray muna ako, tapos yun sinat ko lang siya na ganun din po na pinagdadaanan niya na yun, yung hindi pa rin siya natatanggap sa work. Sabi ko sa kanya, hindi man tayo pare-parehas ng pinagdadaanan.
magtiwala lang tayo sa Panginoon. Yung share ko din po sa kanya yung sa Matthew 6 verse 28-33 about even si King Solomon hindi nakapag suot ng yung mga parang suot ng mga mayayaman katulad ng mga mayayaman ngayon na hindi nga nakapagsuot na pinagpala ng Panginoon na si King Solomon. Diba, na napakayaman. Tapos ng karunungan. Paano malaman yung mabuti sa masama. Diba? Yung na-share ko sa kanya kay Brother Matthew. Kasi yun, yung na i-compare niya yung sarili niya sa iba. Yun, pero pagdasal na lang po natin. Yun, kasi yun. Oo, sis yan. Ito dapat kasi dito papasok dapat yung faith, yung pananampalataya niya. Kung talagang ang puso niya ay nasa Panginoon, ang pananampalataya niya ay nasa Diyos. Tiwala niya nasa Diyos. Ibigay man ng Panginoon o hindi yung hinihiling niya, kailangan lang din pasalamatan ng ating Panginoon kasi hindi natin hawak kung ano yung plano ng Panginoon para sa ating lahat. Kasi ang Panginoon lamang kasi talagang nakakaalam kung ano ba yung nararapat para sa atin. Ang kailangan lang ma-build up. Kasi pag na-build up mo na yung sarili mo at alam na ng Panginoon na kaya mo nang dalhin kung ano man yung hinihiling mo sa Kanya, ibibigay niya Ibibigay niya. Pero tinitingnan pa kasi ng Panginoon yung puso natin. Kung kaya na ba natin. Yun lang, ang ano lang talaga dito, kailangan lang talaga dito is pananampalataya talaga. Manampalataya lang siya sa Panginoon, magtiwala lang talaga siya sa Panginoon kasi wala talagang imposible. Ibibigay at ibibigay talaga yan. Amen. Isa rin po dito ate, Angel, di ba yung na-open ko nga po sa inyo na dati nag-a-apply din ako ng work. Pero hindi talaga niloloob ng Diyos nung talaga nag-a-apply ako ng marami na akong in-apply. Pero hindi po talaga nakakapasok. Pero di naman po ako, like, nag-i-start na rin po ako lumakad dun sa Panginoon. Pero hindi niya po talaga niloloob kahit pinagpe-pray ko na sa Kanya na, Lord, kayo na pong bahala, kayo nang dito kung will niyo or hindi. Talagang hindi po talaga niya binibigay. Siguro yun na rin po yung purpose para po mapunta ako dito niya ako ilapit, dito ako magtrabaho. Yung i-share yung salita niya, yung kilalanin siya, yung isik siya, which is ayun nga po yung ginawa niya, yun nga yung nangyari, yun po yung niloob niya, hindi po talaga yung trabaho na makamundo, kundi magtrabaho po sa kanya, yun po yung niloob niya, hindi yung magtrabaho pa sa mga bagay-bagay kasi ang ginawa niya nga po is hindi na po niya ako pinag-work. Parang ang nangyari po niyan is binibless niya yung family ko. Yung family ko po yung ginagamit niya na ayun, binibless niya ng binibless sa bawat araw na amen Ate Lynn, na parang nakita niya na rin po sa akin na ayun nga, parang wala rin halaga talaga sa akin yung mga bagay dito sa mundo. Parang alam mo yun, dati parang magtatrabaho ako kasi may gusto lang ako, hindi talaga para sa ganun ako dati na nag-work ako. Pero ngayon, talagang kahit sabihin na natin siguro magtrabaho man ako or what, parang na lang siya, parang sa daily mo na lang talaga, hindi na yun sa pang sarili pang interest para mo sa gamit. Kasi nung time po talaga na hindi talaga ako nakakapasok ng work, hindi ako nawalan ng fit po mga kapatid. Nagtry ako
Pero alam niyo po yun, pinagdasal ko sa Diyos yan ulit. Pinagdasal ko po sa Panginoon ulit. Pero hindi niya po talaga wini-will. Talagang ang gusto niya dito ako. Dito talaga ako magtrabaho. Kaya ayun po, di naman po ako nawala ng faith kasi masaya pa ako kasi alam niyo po yun na pinapasalamatan ko pa rin siya kahit di niya dinigyan yung panalangin ko, kahit di niya binigay yung gusto ko kasi may one time na parang pinag-pray po ako na gusto ko na ganito pero yun nga hindi niya po dininig pero masaya pa rin po ako kasi na kahit hindi niya po dininig yun pero ang ginawa niya po is biniless niya yung family ko. Katulad nga po rin ngayon ito, share ko rin na yung nagpapagawa nga po kami ng bahay pero grabe si Lord kumilos noong mga nakaraan, wala kaming makuha ng pera for it na makakapagpagawa ng bahay. Pero grabe mag-provide si Lord, nakagawa ng way. And ayun, nakabili yung family ko, sila mama ng mga panggamit sa bahay, even though na parang imposible, 'di ba? Kasi yun nga, wala rin akong work. Tapos eto si Papa, si Mama, parang nagkaano lang din siya ng lumpia, ng Shanghai. And yung papa ko nagtatrabaho lang sa normal work. Pero grabe si Lord kasi nakapag-provide pa rin, nakapag-prepare pa rin siya ng dagdag pang paggawa ng bahay. Imaginein mo yan like nothing impossible sa kanya kapag pinag-pray mo tas may faith ka, talagang grabe. Tulad na lang rin po ng Bible ko. Hindi ko na inaasahan, hindi ko na hinihiling. Pero ginawa niya pa rin, pinrovide niya pa din. Kaya praise God, praise God, praise God, praise God po, praise God. Yun lang po. Yun, may share din ako. Amen. So, amen, brother Daniel. May share lang din po ako, brother. Okay lang po ba? May share lang ako. About po nung dati pa akong gay nga po na, ayun. So, yun nga, alam niyo po yun, magbabiyahe po kami. Bibili po kami ng oxygen po ng daddy ko kasi nga po nahihirapan po siyang uminga. Yun, parang asthma po ata tawag doon, yung nahihirapan po uminga. So, ayun po, kada po bumibili kami noon, highway na po kasi yun dinadaanan namin, brother and sister. So, yun, alam niyo po yun, ang mga kasabayan po namin is truck po. So, kami lang po ay kolong-kolong lang po yung gamit namin. So, yun, alam niyo po yung sister, kada talaga bumibili kami ng oxygen, multik-multikan na kaming madisgrasya or mabangga ng malaking truck. Alalakas po ng paandar po nila. So, ayun po. Alam niyo po yung sister, kayo nga, may paniniwala din ako sa Panginoon eh. So, doon po, may paniniwala ako sa Panginoon no na lagi po ako nagpe-pray kada maalis po kami, kung ano man po, saan man po kami pupunta, kung malalayo man po, nagpe-pray po ako. So, ayun nga po, may nangyayari sister na mumultik na talaga kami madisgrasya, yung gano'n. Talagang parang iniilag din ako ni Lord doon kasi alam niyo po yung sister, may mga nangyayari sa akin or mga bagay na ikakamatay ko, gano'n, yung mapapahamak ako or mamamatay akong gano'n. Iniilag talaga ako ng Panginoon doon na parang may mean po, mga brother and sister, na yung ayaw niya akong mamatay, gano'n, yung kasi alam niya na mababago niya pa ako eh. Doon niya pa ako mababago kasi doon pa lang, mga sister, parang na-realize ko rin na kaya niya pa akong baguhin. Kaya parang may may araw pa, may panahon pa. Ito na ngayon. So, yung nangyari doon, yung that time na yung lagi niya ako nilag. So, ito na po siguro yung time na binago niya ako, na yung parang may chance pa ako na baguhin ng Panginoon ng buhay ko at maglingkod sa Kanya. Ayan, yun nga po, yung lagi nagbabasa sa Kanyang salita. Naggagawa din po ako ng mga post about po sa hell and sa pagre-repent po sa buhay po ng mga tao, pagpapayo po. So yun, so nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit anong mga nangyayari sa akin dati, na kahit sobrang masama akong tao, kahit sobrang alam ko na mali pala yun, pero nakuha niya pa rin akong iligtas sa mga bagay. Lagi niya akong sinisave or ginaguide po sa mga gawain ko noon. Na, ayun nga po, sobrang pasalamat ko po sa Panginoon kasi, ayun nga po, binago niya ako. Dinala niya ako sa Rev ni Sister Tine na, yun talaga, doon talaga ako na, parang binigyan niya ng way na sa pag-scroll ko ng ganun, doon ko nalaman lahat na yung salita pala ng Panginoon ay at ang salita ng Panginoon at yung pagbabalik po niya ay doon po ako nabagabag, yung parang po yung puso ko na natakot po ako noon, takot po ako na alam niyo po yun, nag-iisip po talaga ako na hindi ko alam ano pong gagawin ko, na Lord, ano pong gagawin ko,
Yung nagising po talaga ako ng sister na may BF pa ako noon na, Lord, bakit ganito, Lord? Ngayon ko lang nalaman, sabi kong ganun. Tapos sabi ko, Lord, bakit ganun, Lord, na ang sama kong tao, sabi kong ganun na hindi ko po alam yung mga ginagawa ko noon na I think na ang sin is normal. So, yung sabi ko po sa Panginoon na, Lord, baguhin niyo po ako, Lord. Isusuko ko na lahat. Ipagpapakumbaba ko ito, Lord. Kasi alam kong wala to, Lord. Kayo lang ang makakapagbago sa akin, sabi kong ganun. So, that time po na, ayun nga po, so binago po ako ng Panginoon na hindi niya po talaga ako pinapabaya. Ginaid niya ako sa lahat, kahit na alam kong masama akong tao noon. Kaya maraming salamat kay Lord. Thank you, Lord, for everything. And sa inyo, mga brother and sister. Yun lamang po, mga kapatid. Amen. Praise God. Brother Anthony. Talagang meron- Sige, May sister. may favor and protection po talaga, no? Tama yung ano, no? Na kahit iisipin mo dati, no? Ang dami nating pinagdaanan, di ba? Mga kapatid, na yun nga, sabi, ako nga dati, tumalsik na sa motor lahat, sa highway, tapos na munti ka na mabangga. Alam mo, ang daming mga, ano mo, Sister no? Bless, mababalik na namin alaala natin na yun. Sorry na. Pero hindi, kung iisipin mo kasi, ito pala yun, para dito pala yun. Alam mo yun, ang dami na nangyari sa atin dati, pero, di ba, wala talagang makapagpigil sa atin, talagang pinoprotektahan tayo ni Mas Lord. matindi talaga yung nangyari sa atin noon. Amen. Nasa sinapupunan pa lang tayo. Kilala na tayo. Amen. Praise God. Thank you. Ay, Ate Lynn, may share pa ako. Ito last. Sige. Nung bata ako, may nangyari sa akin. Yung, alam niyo yung salamin na ano to yung parang bagong tilas na salamin. Nadapa ako doon. matulis. Bagong tilas, bagong ano siya, bagong yung tulis niya. Bagong hasa. Bagong hasa. Alam niyo kung ano nangyari sa akin, ate? Na ano ako doon, nadapa tapos yung baba ko hiwa. Tinahe. Pero hindi siya tahe. Hindi siya tahe. Hindi naman siya sobrang laki. Pero naalala ko nun kasi, nadapa ako nun or hindi ko sure kung natumba or nadapa. Umano talaga yung baba ko, talagang gumanon, tas nagdudugo yung baba ko. Like, hindi mo, imaginein mo yun, sa ganun, kala mo, dapat patay ka na nun kasi sobrang tulis nun. Ang nangyari lang sa akin, ate, daplis siya, daplis. Please lang. Please Daplis lang. Hindi talaga siya sa leeg, talagang sa baba lang siya. May protection talaga yan. May mga angel na nagbabantay May mga sa atin. angel noon talaga pa. kasi na. Yes. Siguro sabi Sabi ko sis lang, angel. Ilang beses na akong naoperahan. Naalala ko tuloy yung Ay, may opera din ako, Kuya Joe. Oo. May Siguro opera yung din ako angel sa sa atin, no? naman. Sa sobrang kulit, ang dami natin na pagdaanan, nahihilo na yung angel sa atin. Opo. Kulit na mga to. siguro Pero sabi siguro sabi ng angel sa atin. Oo, di ba, Brother Joe? Sis Mary, tumalsik din. Sumubsob. Talagang may protection. ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya sa kanya po tayo talaga magpasalamat dahil Nahulog na rin ako sa Ako puno. nung bata ako doon ko Lahat na, Doon ko naranasan. Hanggang bukas tayo dito pag inano natin yung mga nangyari sa atin dati. Grabe. Dahil dyan, Sis Angel dahil lang mag-aanon si Brother Anthony daw magko-closing. Ayan, sige. sige. Yun. Kasi Sige, Thursday closing prayer din na po po eh. tayo. Sige, Tayo po praise manalangin. God. Pray na tayo. So guys, let's go pray po. Dinig po ba mga brother? Po. And let's bow our head and take the presence to the Lord. Panginoong Isus po naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabi na ito po dahil matagumpay na naman po ang aming pagsasalo-salo sa iyong salita. At busog na busog po kami, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat dahil ito po ay napagbulay-bulayan po namin ang inyong salita, Panginoon. Lord God, hindi man po kami magkakasama sa personal, pero magkakasama po kami sa inyo pong banal na Espiritu, Panginoon. At Lord God, patawarin niyo po kami sa nagawa po naming kasalanan, Lord. At kung may nagagawang hindi namin alam, Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord, sa lahat, Panginoon. At kung may mga tao man po kaming hindi pa namin napapatawad, Lord God, pinapatawad na po namin, Panginoon. At yung mga unforgiveness po sa puso namin at lahat po, Lord, i-search niyo po ito, Lord. Linisin niyo po in your blood, Jesus' mighty name. At kung may mga nararamdaman naman po, Lord God, ang aking mga brother and sister, pagalingin niyo po ito
sa inyong sa inyo pong dugo, Panginoon. At Lord God, kung may mga pumapasok man po nakasuklam-suklam sa puso at isip, linisin niyo po, Panginoon. At para hindi at linisin niyo po, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa lahat dahil lagi kaming nagiging matatag sa pang-araw-araw sa pananampalataya lagi sa iyo, Panginoon. Lord God, at huwag niyo pong ayaan kami mawalay sa iyong presensya sa mga persecution na nangyayari sa amin, Lord. Lagi niyo po kaming gabayan at iiwalay po sa mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Lalo na po mga brother and sister ko po, Panginoon. Lord God, at lagi po namin ding pananatili ipapalaganap ang kingdom gospel po ninyo, Lord. At para maraming taong magising po sa katotohanan, Lord God. At hindi po namin ito aayaan na kami lang ang nakapakinig nito, Panginoon. At i-share po din namin ito, Panginoon, sa mga brother and sister at mga taong hindi pa po nakakarinig ng iyong salita, Panginoon. Para ito'y malaman din nila, Panginoon. Lord God, at ipuin niyo po ang puso ng taong matigas pa rin sa iyong salita. Lord, kaawaan niyo po sila, Panginoon. At lagi niyo po sila, at ipikutin niyo rin po ang puso nila, Lord, na magising sa katotohanan, Panginoon. At Lord God, lagi pong nag-uumapaw ang oil sa aming katawan at nagliliyab ang apoy sa inyong Panginoon. Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, dahil po, yan po, Lord, napapalaganap po lagi namin. Lord, kami po ay sabik na po sa iyong pagbabalik, Panginoon. Kami po ay nagagalak na, Lord God. At kami ay lagi, kahit po na alam ko po na minsan na hindi po kayo may ginagawa naman po kayo na paraan na para nagbibigay pa rin po kayo ng awa sa mga tao, Panginoon, na mercy po para po may pagkakataon pa po sila na magbago, Lord. Pero alam ko po, Lord, na malapit na po kayo na bumalik, Lord. Sana po, Lord, mahipo pa po talaga ang puso ng mga tao, Lord, at mapikot niyo pa po ito. Lord, hanggang dito na lamang po ang aming panalangin. Sa inyo po ang papuri, pagsamba, pagpapasalamat, kaluwalhatian, kapangyarihan, kaharian, pagmamahal, sa lahat-lahat, Panginoon, at sa lahat, Panginoon. At Lord, hanggang dito na lang din po ulit ang aking panalangin. Tinataas ko na po ang panalangin ng aking brother and sister sa inyo, Panginoon. And Lord God, in your name, Jesus Christ, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, one Lord. Amen po, mga kapatid. Hello mga kapatid. Kita-kita po tayo Shalom na. po. mga kapatid. Shalom Shalom po. Hello.